Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? May isang pangalan na matagal nang nakabaon sa kasaysayan na ngayon ay muling lumilitaw at nagdudulot ng mga tanong at pagtataka. Siya si Padre Juan Severino Malyari. Napilitan lang ba si Father Malyari na gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? Mayroon ba siyang mas malalim na motibo o lihim na dahilan sa likod ng kanyang mga ginawa? Halika, pag-usapan natin. Bata pa si Juan Severino nang pumasok sa kumbento bilang seminarista. Si Malyari ay tubong San Nicolas sa Pampanga na ngayon ay Makabebe. Siya ay nag-aral ng theology sa University of Santo Tomas at siya ay nagtapos noong 1809. Natutunan niya ang sining ng calligraphy at maging kilala siya sa detalyadong planes de Almas. Ito ay tumutukoy sa mga ulat na nagre-record ng data ng population para sa mga partikular na parokya. Ginawa niya ang mga dokumento ng parokya na puno ng burda at dasal. Pagkatapos ng kanyang ordinasyon noong 1809, mabilis na naging coadjutor o assistant priest si Father Malyari sa Gapan, Lubao at Bacolor. Nag-apply siya maging kura paroko sa Orani, ngunit hindi nagtagumpay. Sumunod sa Mariveles, muli siyang nabigo. At sa Lubao, hindi pa rin siya napili. Ang kulay, nag-apply siya maging sakristan or chaplain sa Puerto ng Cavite, ngunit tinanggihan siyang muli. Noong 1812 ay itinalaga siya bilang kura paroko ng parokya ng San Bartolome sa Magalang, Pampanga. Gayunpaman, sa panahon din ito nagkaroon ng kakaibang karamdaman ng kanyang ina. Sa mga panahon na iyon, pinagtuunan ni Father Malyari ang calligraphy, kaya kinilala siya bilang ikalawang Pilipinong paring calligrapher, kasunod ni Father Mariano Hipolito. Bilang kura paroko, bantog siya sa pagdekorasyon ng taunang ulat gamit ang mga bulaklak, baging at mga anghel sa ulap. Bilang paring calligrapher, ginugo niya ang araw sa pagsusulat ng mga komplikadong dokumento na sulat kamay. Ngunit sa likod ng kanyang masusing sining, unti-unting naglaho ang mga anino ng inosensya. Noong 1816, unang naitala ang pagkawala at pagkamatay ng isang albularyo sa bayan. Walang bangkas ng sakit o sugat. Tila ba bigla na lang itong nawala pagkatapos lumapit kay Father Malyari para humingi ng payo. Sa loob ng isang dekada, naitala ang mahigit na 50 kaso na hindi maipaliwanag ang pagkamatay. Nagulat ang komunidad nang bigla na lang nawawala ng walang bakas ang mga magsasaka, albularyo at iba pang mga parokyano. Hindi lang iisang uri ang mga naging biktima. May babae, may lalaki at kahit matandang pari pa. Ang tanging koneksyon, lahat sila umano'y dumulog kay Father Malyari para humingi ng dasal o lunas. Taong 1826 nang lubhang magkasakit si Father Malyari. Habang inaalagaan siya ng mga kapwa-pari, natuklasan ang mga nakakagulat na ebidensya sa kanyang tahanan. Mga gamit ng mga nawawalang disidente ng Magalang, mga bakas ng dugo at mga patalim. Dito rin natagpuan ang mga labi ng kanyang mga biktima. Sa interogasyon, inamin ni Father Malyari ang krimen. Ayon sa kanya, ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang ina mula sa iniisip niyang sumpa o kulam. Ang kanyang matinding paniniwala sa iwaga ang nagtulak sa kanya sa madilim na landas. Walang opisyal na tala hinggil sa tunay na karamdaman ng kanyang ina.
Ang pahayag na ito ay nagmula lamang kay Father Maryari. Para sa kanya, itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang taong may misyon na may layunin iligtas ang kanyang ina. Noong 1840, binitay si Father Maryari sa plaza. Siya ang naging kauna-unahang Pilipinong pari na pinatawan ng kamatayan ng mga Kastila. Gayunpaman, lumabas sa mga pag-aaral ng mga historians na posibleng mayroon siyang malubhang sakit sa pag-iisip or severe psychosis. Sa panahon ngayon, ang mga kondisyon sa pag-iisip ay madalas na iniuugnay sa pamahiin o supernatural na impluensya, kaya ang kanyang mga kilos ay sinisi sa sumpa o kulam. Nagpahayag din ng pagtataka si Dr. Luciano Santiago, isang kilalang historian, kung bakit hindi man lamang inilagay si Father Maryari sa Hospicio de San Jose, isa sa mga pinakaunang institusyon para sa kalusugan ng isip, sa halip ay nahatulan agad siya ng kamatayan. Ang mga detalyeng ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kaso ni Father Maryari na nagpapakita ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa krimen, kundi pati na rin sa limitadong pag-unawa sa kalusugan ng isip noong mga panahon na yun. Matapos ang trahedya, nanatiling takot at pag-aalinlangan ang bumalot sa magalang. Marami ang nag-atubiling dumulog sa simbahan dahil sa takot sa anino ni Father Maryari. Ang kwento ni Father Maryari ay paalaala na kahit gaano pa kataas ang posisyon o debosyon, ang labis na paniniwala sa liwaga ay maaaring magdala sa tao sa bingit ng kasamaan. Kaya ang verdict, totoo. May mga palatandaan na nagdusa si Father Maryari sa sakit sa pag-iisip at iyon ang nagtulak sa kanya sa madilim na landas ng sunod-sunod na pagpatay. Ang motibo niya para iligtas ang kanyang ina ay bunga ng malalim na delusyon, hindi ng tunay na black magic. Ito ay maaaring pinalala ng matinding depresyon dulot ng mga naunang pagtanggi sa kanyang propesyon, kasama na rin ang kanyang pagiging henyo sa sinin, ang karamdaman ng kanyang ina at sunod-sunod na nakababahalang pangyayari sa kanyang buhay. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.